HRIC washable air filter, kamusta nga ba after 2,000 kilometers? Hello ka-random! Ngayong araw nga magbibigay ako ng update dito sa HRIC washable air filter na na-order ko online. Kung kamusta nga ba siya after 2,000 kilometers at kung pumapasok ba yung dumi sa pinaka-airbox niya. Compatible nga pala to sa Yamaha Mio Gravis 125 at Yamaha Mio Gear. Kung mapapansin nyo nga dito, 40,000 na ang total na odo reading ko. At 2,200 plus na ang total trip reading ko. At dyan nga sa trip reading ako nagbe-base kung kailan ako mag-maintenance ng motor. At dahil nga 2,200 plus na ang total trip reading ko, kailangan ko na ulit mag-change oil. At syempre, isasabay ko na rin yung paglilinis ng washable air filter para malaman kung effective ba talaga siya at kung papasok nga yung dumi sa pinaka-airbox niya. Inumaga na nga pala ako natapos magbiyahe niyang araw na yan at inabot pa ako ng ulan sa daan. Papasok na pala yung bagyong Karina niyan dito sa NCR. Medyo sinuwerte lang din dahil hindi ako inabot ng baha sa daan. At dahil nga umaga na ako natapos magbiyahe, ginabi na rin ako ng gising. At dahil medyo madilim nga sa garahe, kaya pinasok ko na lang sa loob ng com shop yung motor dahil mas maliwanag nga dito. Pagpasok ko nga ng motor, ready ko na yung mga kailangan tapos sinimulan ko na rin agad. Inuna ko muna yung drain bolt sa ilalim para mapunasan at malinisan tapos saka ko sinunod tong drain bolt sa gilid. Tapos syempre pagkabaklas ng drain bolt sa gilid, nilinisan ko na rin to pati yung strainer nito para matanggal yung mga dumi nito. Pagtapos ko nga palang malinisan at mapunasan, binalik ko na rin agad yung drain bolt sa gilid at sa ilalim para mahigpitan na. At syempre para makaiwas sa sakit ng ulo at iwas low thread, ginamitan ko nga pala ng torque wrench yan. 20 Newton meters nga pala ang tamang higpit ng drain bolt sa gilid at drain bolt sa ilalim ayon sa ating user manual. Pagtapos ko nga higpitan yung drain bolt sa ilalim at sa gilid, sinunod ko naman baklasin yung drain bolt ng gear oil. Sinasabay ko na kasi magpalit ng gear oil tuwing mag-change oil ako. Pagtapos ko nga baklasin yan, syempre nilinisan at pinunasan ko lang din yan ng ganyan tapos binalik ko na rin agad para higpitan. At ang tamang higpit, 20 Newton meters lang din ayon din sa ating user manual. Hindi naman required na dapat meron ka rin ganyan kung gusto mo ring mag-DIY. Pero para sa akin mas mainam na mag-ipon tayo paunti-unti ng gamit para sa sarili natin. Iba pa rin kasi yung meron tayong sariling gamit para in case na magkaroon ng problema. At mga minor lang naman at kaya naman natin, tayo na mismo ang gagawa dito. At isa pa, investment natin yan para sa sarili natin at tayo rin ang makikinabang dyan. Top 1 Action Matic Synthetic Oil Bundle pa rin pa nga pala yung gamit ko. In-order ko lang din yan online at sakto naman yung dating niya. Pagtapos ko nga buksan, syempre chinek ko muna isa-isa kung kompleto ba yung pinadala. At dahil nga kompleto naman, nilinisan ko muna yung measuring cup na pagsasalinan. Una ko munang sinalin yung natira ko nung huling mag-change oil ako. 800 ml lang kasi ang required na engine oil para sa Yamaha Mio Gravis 125. Kaya yung natitirang 200 ml sa 1 liter ay magagamit mo pa ulit sa susunod na mag-change oil ka. Or magagamit mo rin siya pandagdag in case na magbabawas yung langis ng motor mo. Sa mga hindi pa nga po pala nakakaalam, pag bundle mo po in order yan ay may libre na yung isang sachet ng high temp grease. Pagtapos ko nga palang isalin yung engine oil, binalik ko na rin yung dipstick at hinigpitan ko na rin. Tapos sinunod ko ng baklasin tong takip ng gear oil para mapunasan at malinisan bago ako magsalin ng gear oil. Disclaimer lang din po, hindi po sponsored tong langis at galing po ito sa sarili kong bulsa. Gusto ko lang din pong i-share to para sa mga naghahanap online kung saan sila pwedeng mag-order ng ganitong langis. Pagtapos ko nga palang isalin yung gear oil, binalik ko na rin yung takip nito tapos hinigpitan ko na rin agad. Tapos sinunod ko ng baklasin tong mga tornilyo ng airbox para ma-check na natin kung effective nga ba yung washable air filter na order natin online. Bale 6 na tornilyo nga pala yan at pare-parehas lang ang sukat kaya hindi nakakalito pag ibabalik mo na to. At after 2,000 kilometers nga, ganito na yung itsura ng washable air filter na na-order ko online. At kung mapapansin nyo nga, after 2,000 kilometers, ganyan na agad karami yung dumi na naipon sa kanya. Kitang kita nga yung marka ng mga dumi na naipon dito sa labas na ito. Kaya dito natin malalaman sa mga marka na to kung pumapasok ba yung dumi niya sa pinaka-airbox. Dahil kung pumapasok nga yung dumi niya, makakakita tayo ng naiwang marka ng dumi niya sa loob ng airbox. At dito nga po sa part na to, hahayaan ko po na kayo po yung magdesisyon kung sa tingin nyo po kung effective po ba. Maraming nagsasabi na pagka naka-washable air filter ka ay dapat mas maaga kang nagpapa-throttle body cleaning dahil pumapasok nga daw ang dumi dito.
Pero para sa akin mukhang effective naman dahil nakita naman natin yung dumi na naipon sa labas. At walang masyadong marka ng dumi sa loob, ibig sabihin nakaka-filter talaga siya ng dumi. Pero malalaman siguro natin yan pagka nagpa-throttle body cleaning na tayo. Magbibigay na lang din po siguro ako ng update dito sa washable air filter kapag ka nakapagpa-throttle body cleaning na po ako. Dito nga po pala sa part na to, kahit washable po yung air filter natin, hindi ko po muna siya ginamitan ng tubig at sabon. Gusto ko po kasi siyang masubukan kung gaano po siya ka-effective after 4,000 kilometers or after 6,000 kilometers. Kaya punas-punas lang po muna yung ginawa kong linis sa washable air filter. Disclaimer lang po ulit, hindi po sponsored itong washable air filter. Gusto ko lang din po itong i-share para sa mga naghahanap din po ng ganitong washable air filter. Kaya sa mga naghahanap din po ng ganitong HIRC washable air filter at Top 1 Action Matic Synthetic Oil Bundle ay iiwan ko na lang din po dyan yung link sa description at sa comment section. Dito nga po pala sa part na to, pinadyakan ko po muna yung motor para mag-circulate po muna yung engine oil niya bago po sindihan yung makina. Tapos dito naman po sa part na to, i-reset ko na po yung trip reading dahil dito nga po ako nagbe-base kung kailan ulit ako magme-maintenance ng motor. Hanggang dito na lang po muna ka-random, magbibigay na lang din po ako ng update sa susunod. Mag-iingat po tayong lahat at maraming salamat po.